Hi everyone, our topic for today is contentment or contento. Please open our Bibles to Genesis chapter 33 verse 9. It's Genesis 33 verse 9. Brother, I have plenty, Esau answered. Keep what you have. Translate natin, no? Pero sumagot si Esau, marami na ang ari-arian ko, kaya sa iyo na lang iyon. Lesson of the story, forgiving those who have wronged us is the key to contentment. Yan. Ang pagiging mapagpatawad sa mga nagkamali sa atin ay ang susi sa kasiyahan. So, open din po natin yung Bible verse natin again for Luke 14 verse 33. By the way, I'm using Touchpoint Bible, yung New Living Translation. Pero depende po kung anong Bible yung gamit nyo. Well, anyway, kahit ano pang Bible yan, para parehas naman po may mga verses. Open po natin, Luke 14 verse 33. Okay lang po yun, kahit iba po yung Bible na gamit nyo. So, no one can become my disciples without giving up everything for me. Yun ang sabi, no? So, ganyan din ang gawin ninyo. Isipin muna ninyo mabuti ang pagsunod sa akin, sabi. Dahil kung hindi ninyo magagawang talikuran ang lahat ng nasa inyo, ay hindi kayo maaaring maging tagasunod ko. Yan. So, contentment comes when we are willing to give up everything for Him, for God. Only then we are truly free to rest in His peace and security that God offers. Ang pagiging kontento ay dumadating kapag handa na nating isuko ang lahat para sa Diyos. Doon lamang tayo ay tunay na magpahalaga sa kapayapaan at seguridad na inaalok ng Diyos. Paano ba, topic natin, no? Paano ba tayo magiging lubos na kontento o masaya? Ano ba ang totoong halaga ng buhay? Ano ba ang nagdadala ng kapayapaan at katotohanan? Ang mga material na bagay tulad ng pera, maging tagumpay at kapangyarihan ba ang kasagutan? Kung ikaw ay may kaaway, yung sobrang galit mo at puot sa tao na iyon, pag nakita mo siya, ano ba ang nangyayari o nararamdaman mo? Para bang tumataas yung BP mo? Naiinis ka? Parang busit na naman yung araw mo? Gusto mo bang mawala yan? Gusto mo bang matanggal yan? Malamang ang sagot mo ay oo. Gusto mo bang matanggal yung galit at puot sa puso mo? Well, ang masasabi ko lang, isa lang ang sagot. Tanong ko lang, willing ka ba? 'Di ba? Willing ka ba? Willing ka bang gawin ng lahat? Kung ang sagot mo pa rin ay oo, makinig kang maigi sa mga sasabihin ko. Napakahirap itong ipapagawa ko sa iyo, pero pag nagawa mo, laking ginhawa naman. Okay? Ready ka na ba? Okay. Kailangan mo lang matutunang magpatawad. Alam ko mahirap, 'di ba? Gusto mo nang saktan tapos sabi ko sa iyo, patawarin mo. 'Di ba? Parang nakakaloka lang. Ang sabi kasi matuto tayong magpatawad sa mga taong nakagawa ng hindi maganda sa atin para tayo ding mga nagkasala ay mapapatawad din sa ating mga kasalanan. 'Di ba? Ito sekreto. Ibubulong ko lang. Actually, yung sikreto na to, hindi na to secret eh. Pero bumulong ka lang ng prayer. Yun lang. Bulong ka lang. Sundan mo ako. Sabi mo, Papa God, tanggalin niyo po tong burden na to. Tanggalin niyo po tong kabigatan sa loob ko. Ayoko po tong nararamdaman. 'Di ba? Ayoko po tong nararamdaman. In Jesus' name I pray. Amen. Yun lang. Instantly, mararamdam mo parang gumaan yung katawan mo, yung pakiramdam mo, hindi ka nagigil, hindi ka na naiinis, hindi ka nang ngit-ngit, 'di ba? Tapos syempre, masarap din sa feeling na wala ka nang iniisip, 'di ba? Kasi eventually mapapansin mo lahat 'yun, yung gigil mo, yung init ng ulo mo, yung pagtataas ng BP mo, yung pakiramdam na nakakainis yan, mawawala. So, mas maganda pa rin sa feeling yung wala kang kaaway, di ba? Wala kang iniisip-isip.
Pag-good vibes lang tayo. Tama na yung away, tama na yung galit. Alam kong napakasakit na ipagpalit ka, 'di ba? Sa iba. Yung ilang taon mong iningatan, bigla ka na lang iniiwasan. At ibang-iba na ngayon. Iba na rin yung kasama niya. Pero di ba mas maganda na yon? Ngayon na di pa kayo kasal. Di ba mas masakit kung kasal pa kayo? At least maaga pa lang, nalaman mo na. Alam mo na na mahal. Mahal na mahal ka ng Diyos. Actually, yun. Kung may mahal siya iba, okay lang yun. At least ikaw nalaman mo na mahal ka ng Diyos. Kasi nasave ka pa eh. Kasi kung totoo lang, pwede ka naman yung ikasal dun eh, sa tao na yun. Pero kung hindi pala yun yung para sa'yo, 'di ba? May mas maganda pala para sa'yo. Mas may better pala na option pa bukod doon. At least na stop yung ganon, 'di ba? Kung tutuusin, bless ka pa nga. Marami ka pang pwedeng makilala na mas higit pa sa inaakala mo. Sa iniingatan mo, sa minamahal mo, 'di ba? Actually sa sinasamba mo. 'Di ba? Mas higit pa pala sa sinasamba mo. Yan tuloy sinasamba, naalala ko tuloy yung kanta na old songs, yung singer, nakalimutan ko yung singer, pa-pin down na lang sa sa comment, no, yung yung kung anumang dahilan hindi mahalaga, basta't sinasamba kita. Ayan, palagay sa comment ha. Kasi nakalimutan ko eh. Sorry po sa singer. Ayan, so, yun, at least, para sa akin, wala tayong, ang trust natin, hindi natin pwede ibigay sa tao. Hindi natin pwedeng ilaan sa tao yan. Kasi tao lang yun, tao nagkakamali. Diba? Nagbabago yung isip. Diba? Yung akala mo ito na yung future ko, hindi pala ito yung future ko. Parang gano'n. So, siguro yung pagsasamba natin, bigyan natin kay Papa God. Yung, siya lang yung sambahin natin. Wala nang iba. Wala na tayong kailangan bigyan ng tiwala, kundi ang Panginoon. Kasi pag sa Kanya mo binigay yung tiwala mo, siya naaayos lahat niyan. Sa pamilya mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, sa kaibigan mo, lahat ng minamahal mo, aayusin niya para sa iyo. Wala ka na magiging problema. Kaya nga, put your trust, 'di ba? Lahat sa Panginoon, fully sa Kanya, no? And yun, yung last verse natin is Matthew 11 verse 28, no? Come to me all of you who are burdened and I will give you rest. Yun eh, no? Yan. So, patag ko na to. Let's pray. Okay? Heavenly Father, we come to you today seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles with your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shattered any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po sa lahat ng dasal and pag-good vibes lang po lagi tayo at laging tumulong sa ating mga kapwa. Okay. Ciao.